Ayun, what's up mga kapatid? Welcome back to my YouTube channel and this is Biyahe ni Koy TV. Ayun, bagong labas po itong balita na to mga kapatid, mga kababayan. Pasensya na kayo, nasa talyer ako ngayon. Nagpapagawa ako dito sa M7. Ito na. Iyak na naman ang mga DDS dito. Manny B. Panghilinan calls for unity. Say, this is the time to support the President. Bakit? Yan ang malagandang tanong. Bakit nga ba si Manny B. Panghilinan nagsalita na ng ganito mga kababayan? Ano nga ba ang dahilan? Ano nga ba ang pinaka-main na reason nito kung bakit nagsalita si Manny B. Panghilinan ng ganito ngayon? Kasi mga kababayan ko, to be honest, naramdaman po ng mga businessman, business sector, lahat po ng mga negosyante ngayon na ang bansa nating Pilipinas ay mabilis po ang economy growth. Mga kababayan ko, napakabilis po ng ating paglago ng ekonomiya. Kumbaga mga kababayan ko, dumami ang trabaho, dumami ang negosyo, at higit sa lahat mga kapatid, mas marami po natulungan ng ating gobyerno ngayon. So ngayon mga kababayan ko, kung kagaya ni Manny B. Panghilinan ang magsasalita at sasabihin niya na ang bansa daw natin mga kababayan ko ay pinakamabilis o isa sa mga mabilis at maraming mga businessmen o oligarchs sa bansa natin ang magsasabi na magandang ekonomiya natin, well, Mr. President, job well done. Sapagkat mga kababayan ko, if I'm not mistaken, nasa number 7 spot tayo ngayon. Number 7, I'm not mistaken, number 2 o number 3 na pinakamabilis na bumubulusok ang ating ekonomiya. Ngayon mga kababayan, despite of meron tayong problema sa ating constitution, pinili pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos na maging patas at pagandahin pa rin ang ating ekonomiya. That's why the business tycoon Manny B. Panghilinan said, this is the time, calls for unity to say this time to support the President. Walang mangyayari. Hindi magagawa ng mga DDS magpunta. Hindi magagawa ng mga DD shits na magkudita. Sapagkat ito na po, kitang-kita nyo naman kung paano sinuportahan ng business sector ang ating gobyerno. O ngayon, mga kapatid, anong may masasabi pa ba kayo? Siyempre meron. What if mga kababayan ko, iupo nyo si Sara Duterte, anong mangyayari? Wala rin mangyayari sa bansa natin. Babalik tayo sa umpisa. We're going back to 0-0. Kaya tignan nyo mabuti mga kababayan. Tignan nyo mabuting epekto. That's why, tignan nyo mabuti kung paano ito patakbuhin ng ating gobyerno. Kung ang mga oligarko ay nagsasalita ng ganito, it means satisfied sila sa takbo ng Pangulo. Kung ang mga Pilipino, mga kababayan ko, ay satisfied sa pagpapatakbo ni Pangulong Bongbong Marcos sa bansa natin at hindi umaangal ang Pilipino, mararamdaman nila yan. Kung galit ang oligarko, galit ang pamayang Pilipino, di sana pinababa na si Pangulong Bongbong Marcos, ginamit na nila ang EDSA People Power. Ngunit wala akong EDSA People Power na naganap. Ilang beses na rin silang gumawa ng ilang pagkakataon upang mapabagsak si President Marcos. Sa ngayon, mga kababayan ko, ang malinaw lang po sa atin, ito, kitang-kita nyo naman, mga kababayan, hindi nila kayang pababain si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kung gugustuhin ng mga mayayaman na pababain talaga si BBM, di sumama na sila kay Sara Duterte. Klarong-klaro, nakikita nyo po ngayon, mga kababayan ko, na wala talagang patutunguhan kung makikisama po kayo sa hunta na gustong gawin ng mga Duterte. Wala hong mapupula, wala hong mapapala, wala hong kahihinatnan. So ayan na. So ano ngayon na masasabi ng mga DD shits dito? Magwawala ba sila? Magrarally pa ba sila? Wala nang ma-effect yung BBM resign ninyo. Ayan ang totoo. Hindi nyo kayang pataubin to. Malakas po ang panawagan ng taong bayan sa pagbabago ng ating bansa kahit na hinaharangan ng mga senador na mga ganit sa kapangyarihan na iilan. Okay? Mga kababayan ko, isa pa, dagdag na rin natin. Kung talagang makatotohanan ng inyong gustong mangyari sa bayan natin, ito na ho ang katotohanan. Mga kapatid, this is a legit. Even Manny B. Panghilinan said, calls for unity to say this is the time to support the President. Kasi alam nila na kapag nag-collapse ang bansa natin, apektado ang mga negosyo nila. Isa pa, maraming Pilipino ang mawawalan ng trabaho kung magpapapalit-palit tayo ng mga namumuno sa ating gobyerno. Ngayon, ang tanong dito, ang pinakamariin tanong dito, pinakamasarap na tanong,
Alam na ng taong bayan na kakampi ng gobyerno natin ang mga elitista at ang ordinaryong Pilipino at mamamayan. Makakasigaw pa kaya si Sara Duterte ng BBM resign? Makakasigaw pa kaya si Celis ng BBM resign? Kakampi ng hindi man natin kakampi ang mga namumuno, karamihan sa Senado, pero kakampi natin yung business sector, kakampi natin yung taong bayan, kakampi natin yung mga kongresistang tapat sa gobyerno, kakampi natin yung mga tao, mga kababayan ko na gusto ng pagbabago. Maliwanag po ang nakikita ninyo. Ito po ay isang patunay lamang na ang gobyerno natin ay patuloy na gumagawa ng paraan, patuloy na nagbibigay serbisyo sapagkat ramdam ho ng taong bayan ang pagdami ng ng pag-ahon sa bansa natin. In fact, mga kababayan ko, yung automotive, babalita ko na rin, yung automotive industry, sabi ho nila, bumenta ang automotive industry per month ng 35,000 sales ng mga sasakyan sa Pilipinas. Kaya ho gumanda ang industriya ng ating automotive industry sa bansa. Ngayon, ano ho ba ang ibig sabihin nito? Kung ang mga Pilipino ay may pambiling sasakyan, mga kababayan, it means, mga kababayan ko, gumiginhawa ang buhay ng mga Pilipino ngayon. Paano masasabi? Wala kaming sasakyan. Biyahin ko eh. Ibig sabihin nun, hindi ko naman sinasabi na tamad ka, pero at least nakakakain ka sa loob ng isang araw, 3 o 2 sa mga kababayan ko. Pero kung hindi ka magsusumikap, hindi ka aahon, hindi ka magtsatsaga, hindi ka mag-aangat ng ano mo, ang mangyayari sa iyo nito is talagang babagsak ka. Ngayon, kaya nasasabi ko noon pa man, tamad na lamang ang magugutom ngayon. Tamad na lang ang hindi makakakain ngayon. Tamad na lang ang tamad na lang talaga ang hindi aahon. Kung patamad-tamad ka, hindi ka magsisi pag walang mangyayari sa iyo. So sa makatuwid, mga kapatid, ang mangyayari nito, kapag wala kang trabaho, hindi ka maghahanap ng trabaho, magugutom ka. Pero sa Pilipinas, tambak ang dami ng trabaho, nasa sayo na yon, mamimili ka na lang kung anong papasukan mo, at sigurado ako na hindi ka magugutom. Yan ang katotohanan. Hindi na ako mababago yan. Kaya mga kababayan ko, sa panahon mo ngayon, tanga na lang ho ang maniniwala sa mga Duterte. Bobo na lang ho kayo. Kung kayo po'y paniniwalaan nyo pa sila. Huwag natin pairalin yung drama. Pairalin ho natin yung tamang pag-uutak at tamang pag-iisip ng isang Pilipino. Maliwanag ko ito. Kaya mga kababayan, kaya sama-sama tayong babangon muli sa bagong Pilipinas. Diba? Maraming salamat po. Ingat po palagi.